ibigay na ang Panginoon sa banda. We can do all things through Christ who gives us the strength. Hallelujah! I can do all things through Christ who gives me strength. But sometimes I wonder what He can do through me. Hallelujah. No great success to show, no glory of my own, yet in my weakness He is there to let me know. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you, Lord God. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raising His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. Hallelujah. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Wasting His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Amen. Praise be the name of the Lord. Panginoon, yan ang totoong buhay na namula sa iyo ang aming kalakasan. Kagalakan, Panginoon, para higit pang maglingkod. Ito ang nagbibigay sa amin ng gabay, Panginoon, para higit pang hanapin ang presensya mo. Makapaglingkod ng buong kalakasan ang mga katawang ito na ipinagkaloob mo sa amin. At Ikaw, Lord God, ang tanging dahilan kung bakit kami nandito ngayon. Ang presensya mo, Lord God, ang aming hiniling sa gabing ito. Ikaw, Lord God, ang taong pinaka-importante sa kalagitnaan ito, Ama. Alam namin, ang pilar mo, Lord God, ay nandito, gumagabay sa amin, nagtuturo sa amin, nagbibigay sa amin ng inspirasyon, Panginoon. Nagbibigay ng katapatan sa amin, Lord God, sa paglilingkod. May mga pagsubok, ngunit Lord, ito'y bahagi ng aming buhay. Ito'y bahagi at natural, normal, Panginoon, na dumadaan. Dahil gusto mo lamang kami maging mabunga, Ama. Maging mabunga ang bawat punong narito. Maliliman, Panginoon, ang mga taong napapagal, O God. Yun ang layunin mo, O Jesus, kung bakit mo nirestore ba ang ganitong mga puno. Sa magitan ng iyong propeta, sa impluensya ng iyong buhay sa kanila. Oh Jesus, salamat Panginoon. Binuhay mo muli ang mga taong narito, O Jesus, para maging kapakipakinabang sa iglesia, maging kapakipakinabang sa iyong mga gawain, Lord. Ang bawat kaloob na nila, Lord God, ay may pamahagi sa bawat buhay na nangailangan ng buhay. Oh God, yun nawa, Panginoon, ang may lakaran namin sa panahong ito. Na ang bawat bunga ng aming mga labi ay maging kapakipakinabang. Kahanan ng lakas, Panginoon. Oh, Jesus, salamat po, Panginoon. Aming inihiling at gabayan mo ang mga pangaral na ito para sa
tatatag ng iyong iglesia, ng aming mga buhay sa iyong pangalan. Lord, wala ang aming pastor, ngunit ikaw ang dakilang pastor dito na kinikilala namin. At diniling din namin, sinasama namin sa panalangin na ingatan mo po siya, ang kanyang kalusugan, Panginoon. Hindi man niya marinig, Lord God, ang pangaral nito dahil sa walang internet, Panginoon, sa lugar nito ngayon. Ngunit, Lord, umaasa kami na ikaw, Lord God, ang magbibigay lakas sa kanya habang wala siya dito. Umaasa kami, Panginoon, na ikaw, Lord, ang patuloy na magpala sa kanya habang wala siya dito. Paano mo kami pinagpapala sa mga ministro mo, Panginoon, na nilalagay dito. Pinapatayo mo, Ama, sa harap at likod ng pulpitong ito, O Jesus, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo. Amen. Amen. Praise be the name of the Lord. Isang magandang gabi. Nasasanay ako sa umaga sa inyong lahat. At salamat sa inyong mga panalangin. At maraming salamat din dahil patuloy na ng mga panalangin ng natin. Lalo ko na marami tayong people na pinag-pray no, na humihingi ng panalangin na tugunin ang kanilang mga trabaho na makakuha sila ng linggo, day off. Ilang mga young people na natin ang nakakuha ng trabaho na Sabado at Linggo wala silang trabaho, wala silang pasok. Amen. At maraming salamat din sa buhay ng pinagaling nila, Sister Lorna. At tuloy natin panalangin mamaya. Sama natin sa panalangin ng higit pang recovery ng kanyang katawan. Amen. Praise the Lord. Sa 2 Peter chapter 1, at gusto kong basahin itong keynote ni Brother Branham at sinulat din ni Peter, ating kapatid, na Statue of the Perfect Man. At makikita nyo yan dyan sa kwadro. Sabi dito sa verse 3 hanggang 8, Yamang pinagkaloob sa atin ng kanyang banal ng kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na uukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa magitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa magitan ng Kaniyang sariling kaluwalhatian at kagalingan, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahalaga at pinakadakilang pangako, upang sa magitan ng tao ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Oo, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay sa pag-ibig, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sabi nga dyan sa verse 8, ulitin ko bago tayo maupo. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o maging walang bunga sa pagkakilala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Pagpalain ni Lord ang mga scripture at naway makakaupo na po tayong lahat. Nais kong pamagatan ang mga talata nating na basa. God's pattern back to immortality. God's pattern. At ito yung pinaka-pattern para bumalik tayo muli sa pagiging mga immortal. Ang ating mga magulang, sila Eva at Adan, galing sila sa immortality, tama?
Dahil sa kasalanan, naging mortal sila. Father Eugene, God bless you. Nakita kita ngayon. At mula doon sa pagiging mortal, nagtayo si Lord ng mga tao. Sila Moses, sila Abraham, si Isaac, si Jacob, si Job, si Elijah, mga propeta, maging ating Panginoong Jesucristo, mga mensahero sa kapanahonan ito, ang buhay nila ay nag-impluwensya sa bawat kapanahunan, sa bawat taong nakasalamuha nila, at sila yung pinakapadron para itaas ng Diyos muli at ibalik muli ang kanyang masterpiece, yung nawala sa Garden of Eden. So titingnan natin, sisilipin natin ang mga buhay na ito dahil ito ang pinakamaganda. At sabi ni Brother Branham sa Stature of the Perfect Man, and this is a message of teaching that ties the man in that's going to be redeemed. Ito daw, Stature of the Perfect Man, a message on teaching ihiwalay mo yung A. Yan. Yan. This is a message on teaching that ties the man in that's going to be redeemed. 1965 yan. I'm sorry, 1962. Hindi pa na-reveal ang mga mystery. By the blood of Jesus Christ, and is going to be in that church age. That eternal church age. Yan daw ang message na yan ay teaching para dumating sa punto na magkaroon ng eternal church age. Back to immortality. Yan ang stature of the perfect man. Hindi yan taong iglesia. Yan ang taong ira-rapture. At sabi, itaas natin yan, but each age, i-type mo lang yung but, God has placed these things. Yan. Edit po siya. Tingnan nyo, but each age, sa bawat kapanahunan, God has placed these things into His church and patterned it. Sa bawat kapanahunan, naglagay siya ng pattern. Iyan, ang inilagay niya. And by showing that each individual has this. Ang bawat individual na ay magkaroon ng ganyang padron. Possess these qualities. Mabigat, ano? So, hindi ka pala pwedeng mag-body change kung wala kang qualities of the stature of the perfect man. So, ito yung pinaka-quality. And this being, when it's completed, is the church of God going to the rapture. Going to rapture. So, makikita nyo, iyan ang pinaka-pattern para bumalik tayo muli sa immortality. So, naglagay siya ng mga pattern. At sa invincible union of the bride, ang sabi niya, we're entering the raptured age, 1965. We're entering the raptured age. 1965 yan, ano na ngayon? 2013. Ibig sabihin, ang kapanahon ng itong ating kinalalakaran is the raptured age. Ito na yun, ang kinakaantay ng maraming mga nanampalataya. At ito yung panahon na ito na ating kinalalakaran. You know that the church cannot go in its condition and it cannot get any better. Ang binabanggit niya dito, yung denominational church. It must get worse. How many knows that? Say amen. It's got to get worse and it's got
It cannot go like this, see? It's got to be something. And it's moving right now, friends. It's on. The move is on for the bride. And sabi yan, that saith the Lord. Ibig sabihin yan, hindi yan pwedeng hindi mangyari. Mangyayari yan. Kasi may that saith the Lord. Kanino ang pagkilos? Sa nobya. Kung kayo ay bahagi ng nobya, kikilos kayo sa pattern na ito. Okay, tingnan nyo pa kasalansan ng ating propeta. Sa 1962, nag-preach siya ng Statue of the Perfect Man. At sinabi niya, ito yung teaching. Message on teaching para ma-redeem ang isang tao, para ma-rapture siya. At pagdating ng 1963, binukas niya ang lahat ng hiwaga. Bakit? Para itong mga tao nasa stage ng Statue of the Perfect Man ay magkaroon sila ng realization sa lahat ng mga pangyayari na nanggaling sa langit. Binuksan sila, ibig sabihin, naging conscious sila sa lahat ng mga mangyayari. O kumbaga, inalis ni Lord para maalis yung amnesia, spiritual amnesia ng bawat individual, ay binuksan niya yung mga hidden mysteries. So, ibig sabihin yan, nilalagay tayo ng Panginoon sa panahong ito para ma-realize natin yung 7 dimension. Alam dapat natin yung first dimension, second dimension, third dimension. Ano ang nangyayari sa fifth dimension? Ano ang nangyayari sa sixth dimension? At ano ang nangyayari sa seventh dimension? Lahat yan ay binuksan sa ating panahon. Sana huwag tayo mahuli. Kailangan natin ng mga ito dahil ito ang pinakadahilan kung bakit pinaselyuhan ng Panginoon mula pa sa panahon ng mga ninuno natin kay Daniel, maging kay John, pinaselyuhan ito dahil sa panahon na ito, ibinuhos ng kaaway ang lahat ng kanyang mga gadget. Na pwede niyang ihalo at ma-misplace ang ating paglakad patungo sa immortality. Alam niyo, ang bawat hakbang natin ngayon ay patungo sa immortality. Araw-araw, yung mortal natin naging immortal. Dapat nakaset na yan sa mind natin ngayon. May mind setting na tayo na ang bawat hakbang ko to immortality. Okay? At 1964, nag-preach siya ng total separation from unbelief. At sa kanya, preach ang 1965, the invincible union of the bride of Christ. Kita niyo pa kasalansan? So, nagbigay siya ng pattern, 1962. Nireveal niya ang mga mysteries, 1963. But hindi ito magkakaroon ng kapahayagan sa bawat individual kung walang total separation of unbelief. Kasi ang Diyos ay hindi mixer. Sabi ni Brother Branham, God is not a mixer. He is a separator. So, kailangan natin sumeparate para magkaroon ng invincible union. Sana makuha natin yun. At inano ko lang yan, at binahagi ko lang yan, pero titingnan natin. So, ang Diyos ay naglagay ng pattern, at ang bawat individual, bawat isa sa atin ay may ganitong quality. At sabi niya, we are living in the age at the end of the 7 seals. Nasa dulo na pala tayo. At ang paglakad ay nasa nobya. Sa makatuwid, kung ito ang raptured age, may mga tao siyang ilalagay in condition of the rapture. Ikikwiken niya ito. At isiset ang kanilang isip. Isa-separate ang kanilang mga pag-iisip dito sa mundo. So ano itong mga taong ito? Ito yung mga chosen people. Chosen generation. Ito yung mga taong isa-separate niya. Royal priesthood. Ano yung ibig sabihin ng royal priesthood? Nag-consecrate ka ng buhay mo para mag-alay ng mga papuri sa Diyos, yung mga
fruits of your lips ay makakarating sa Diyos na may papuri. So hindi pwede kasi lumabas sa labi ang dalawang bagay, matamis at mapait. So itong mga royal priesthood, magbibigay siya ng papuri sa ating Panginoon. Mga holy nation, anointed with a Nazarite vows. Peculiar people. At sila'y ipinanganak na born to be a perfect man. Yun ang maganda doon. Ipinanganak silang maging perfect talaga. At itong isa pang bagay, sila ay foreordained to search for life. Pag sinabing foreordained, nakatalaga silang maghanap ng buhay. Kahit anong dumi ng sanlibutan, uusbong at uusbong sila. Tulad ng yung lily of the valley. Sila ay mga hinatak ni Lord. Nakaranas ng third-fold ministry. Naalala ko yung preaching ni Brother Pipito last Sunday. Itong mga taong ito na ikukondisyon sa rapture ay mga invincible army. Preaching ni Brother Micah. God in His people. Alam nila ang kapahayagan ng totoong iglesia at kung ano sila. At alam din nila ang kilos ng dalawang espiritu na nasa framework ng Christianity. So, conscious sila doon. Kaya natutukoy nila na sa bawat kilos ay merong mga espiritong sa likod nito at natutukoy nila kung ano mga espiritong yun dahil sila ay mga inordained. At higit sa lahat, sila ay mga quicken, raise up, living the reality. Ibig sabihin niyan, conscious. Sila sa lahat ng mga nangyayari. Alam nila ang panahon na kailang kinabubuhayan. Alam din nila ang gawa ng Diyos at mga pangako ng Diyos na nangyayari. Ito yun, mga taong kinukondisyon. At sabi nga, rapture is the season to quicken the seed of God. So ito, season to. Season natin ito ngayon. At ang rapture is, sabi nito, changing dimension. Yun ang rapture. Kaya maraming misinterpret na lilipad doon, mawawala yung piloto ng isang eroplano at magbabanggaan. Ang hindi lang nila alam, magpapalit ka lang ng dimension. At sabi ito, hindi ka pwedeng magpalit ng dimension kung hindi ka magpapalit ng katawan. At hindi ka rin pwedeng magpalit ng katawan kung ang nature mo hindi palitan. At hindi rin magkakaroon ng tamang nature kung wala ka sa tamang atmosphere. See, kinakailangan ng tamang atmosphere para magbigay ito ng new birth, para magkaroon ng tamang nature, at para magkaroon ng body change and changing dimension, rapture na yun. Ito ang mga kailangan. Anong ginagawa ng preaching, ng teaching? Anong ginagawa ng fivefold ministry? Anong ginagawa niyan? Nagbibigay sila ng tamang atmosphere sa bawat itlog na kailangang mapisa. Kailangan within 21 days, pisa na yung itlog. Kung hindi, bugok. So, meron siyang space of time. In 21 days, kailangan yung tamang atmosphere ay nandun, lumilimlim yung isang inahing manok o inahing agila. At nalala nyo, tingnan nyo, pag panahon na siya ay lumabas, nasa tamang atmosphere siya, ng tamang preaching siya, nakikinig siya ng mga tamang preaching. So, kapag nabuo na doon, yung pinaka
tao niya, ginagawa niya, tinutuka niya yung shell. At pagtuka niya ito, lumalabas na yung pinakatuka. Subukan mong basagin ang shell, mamamatay yun. Kaya ang new birth ay hindi minamadali. Pabayaan mo lang siya. So, sino ang gumagawa ng pag-push? Ang nasa loob. Nung nandun pa siya sa shell, bagamat buo na siya, meron na siyang kumpleto na. Pero dark world yun. Madilim. Paglabas ng kanyang tuka, ng kanyang ulo, yung liwanag mula sa mundong ito ay sumisikat na sa kanya. Yun ang message of the hour. Pero hanggang tingin lang siya. New birth na. Pinanganak na siya, new birth. Hanggang tingin lang siya. Tinitingnan niya si Sister Grace tuwang naglalakad. Tinitingnan si Brother Errol, nag-MC. Pero new birth na yan, pinanganak na siya doon. Pero nandun pa siya sa kalagayang meron pa siyang shell. Pero kaya kinakailangan niyang basagin yung shell. Siya mismo ang magbabasag ng kanyang sariling shell. Kaya may party tayo, ang Diyos binigyan na tayo ng quickening power. Ang gagawin lang natin, mag-push through. Kaya ngayon, anong mangyari? Pag nabasag na yung shell, nandun lang siya. Nakikita niya, ang ganda ng gawain, ganda ng fellowship. Naririnig niya yung atmosphere na gusto ko nito, si Sarah, gusto ko si Abraham, gusto ko lahat. Pero hindi pa naman niya nararanasan. Kaya kailangan dumating sa panahon na kailangan yung kanyang nest ay tanggalan ng mother eagle at lumabas yung mga tinik. Bakit? Kasi kailangan niya nang lumipad, palaot, para maranasan niya at makita niya ano kaya ang nandun sa kabilang bundok na yun. Yung nandun pa siya sa nest, puro guessing lang siya eh. Puro presuming. Nakuha niyo ba ako? Nasundan niyo po ba nga natin? Puro siya presuming, pero born again na yun. Pero wala pa nga lang siyang karanasan. Sabi niya, ano kaya nandun sa kabilang bundok? Ano kaya yung lasa ng puno ng mangga? Ano kaya ang lasa ng puno ng isang hayop na kinakatay? So, ang gagawin ni Lord, ang gagawin ng Mother Eagle, tanggalan siya ng tinik, tanggalan siya ng nest. Komportable siya kasi. Hanggang sa lumabas yung mga tinik. Ay, naalibarbaran na siya sa kanyang nest. Nagagano na siya. Sakit na ito. Hindi na komportable, pero tamang atmosphere yun. May mga uncomfortable things tayo dito ngayon, pero tamang atmosphere yun. Alam niyo ba kung bakit? Level up kasi yan eh. Going back to immortality yan. Kung may mga uncomfortable na bagay, mga naranasan ngayon, going yan to immortality, level up yan. Papakita ko sa inyo mamaya sa magitan ng mga karakter dito sa Bible. At pag, malaki na siya, pwede na siya lumipad. Ang ginagawa, inaalog, di ba? Inaalog. Hanggang sa lay malaglag, pababayaan ni Lord. Minsan dumarating sa punto natin na biniiwanan tayo ng Espiritu Santo. Para makaranas tayo ng parang tila ba mabigat na karanasan. At sabihin mo, Lord, parang iniwan mo na ako ha. Actually, gusto kanyang paliparin. Para maranasan mo kung para makita mo kung anong nandun sa kabilang bundok na yun, anong nandun sa kabilang mga panahon na bagay na yun. Gusto lang niya kasing maranasan natin. At yan ang ginagawa ng mga preaching of the word. Kaya wag natin kalimutan, yan yung pinakabilin-bilin ng ating ng scripture na wag pabayaan ang pagtitipon dahil nga nandun ang tamang atmosphere para magkaroon tayo ng body change. Kaya nga sa panahon natin ngayon, binuksan lahat, nandito ang pagbubukas ng Ang lahat ng mga mystery ay nandito. Binuksan, nakita natin kung ano ang glorified body. Nakita natin kung paano mag-rapture.
Nakita natin dito kung paano ang kalagayan ng mga nasa impyerno. Yung mga nasa langit, nakaranas ito, pinaranas ito sa pamamagitan ng mga ng ating kapatid na Brother Branham. Para magkaroon tayo ng consciousness sa mga pangyayari at makapaghanda. Marami pang mga bagay at dito lahat ay binuksan para ito'y makita natin at maliparan natin. Huwag kayong manatili lang sa nest. Ikampay nyo ang dalawang pakpak ng Old and New Testament. So, ginagawa tayo nitong conscious para maging subconscious na sa atin yun. Conscious kayo sa mga pangyari para automatic na lang na gumagana. Subconscious na yun. So, ang Diyos ay nagbigay ng pattern. Alam niyo ba, ang Diyos tulad dito. Sabi ng scripture sa John chapter 4 verse 23. Gusto ko lang gawing pattern ito sa ating pagkaawitan. Sabi niya, but the hour cometh and is now, when the true worshipers shall worship the Father in spirit in truth, for the Father seeketh such to worship Him. Ito ang tamang pattern ng worship. At merong mga nilagay sa scripture na kung paano sila umaawit, kumakanta, na yung kinakanta nila ay nangyayari. Inaawit nila yung mga pangyayari. At sabi ko, gusto kong pansinin niyo sa Revelation chapter 5 verse 8. So, ang ginagawa ng message, in realization ng mga nangyayari dito sa lupa. Kaya, meron sa pag-worship natin, sa pag-aawitan natin, singing is a prophetic song. Prophetic yan. Lalo na sa mga choir natin. Pag nag-awit kayo, ito ang pattern. When the lambs took the book. Ito, nung kunin niya yung book, anong kinanta ng mga elders? Revelation chapter 5. Verse 8. And when he had taken the book, and the 4 beasts and the 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, golden vials full of odor, which they are the prayers of the saints. So may mga instrumento sila, pati na yung mga panalangin natin, ay nandun. Hawak ito ng mga elders. And verse 9, they sang a new song saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. So yung pagbukas ng libro ay inawit nila. Binuksan ng Lamb yung libro. Sabi ng mga elders, binuksan ni Lord ang libro, yun ang kanta nila. So kung ano ang kinakanta nila, ibig sabihin, yun ang nangyayari in present time. Ito pa, when God destroyed Babylon. Revelation chapter 18. 18 verse, or 19 na lang, Revelation 19 verse 1 to 7. Sa bandang taas niya, sa bandang 18, sinira ng Panginoon ang Babylonia. And after these things, I heard a great voice, much people in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power unto the Lord. Verse 2. For true and righteous are His judgment. Awit yan. So yung ginawa ng Panginoon, inaawit nila. Yung present na nangyayari, inaawit nila. Binibigyan nila ng buhay sa pamamagitan ng mga pagkanta. Yun ang worship. In spirit and in truth. Yung pagbagsak ng Babylonia, that is the truth. Katotohanan ng nangyari. Kaya ginawa nila ito ng awit. Nilagyan nila ng lyrics. Ng hymn. Yung lyrics na yun, nilagyan nila ng hymn. Alam mo si David and Goliath? Nung patayin ni David si Goliath, anong ginawa ng mga tao? Sa 1 Samuel 18 verse 6 to 7. Ang sabi nila, verse 7, verse 6, okay, pwede yan. 18, verse 18, at chapter 18, verse 6. Alam niya ito yun?
And David was turned from the slaughter of the Palestine, and that woman came out of the all cities of Israel, singing and dancing to meet King Saul with tabrets, with joy, with instrument of music. Verse 7. And the women answered one another, and they played and said, Saul hath slain his thousands, and David his 10,000. Ibig sabihin, yung pagpatay ni David kay Goliath at sa mga Palestino, inawitan nila. Nilagyan nila ng lyrics. Yun ang pagkukompose ng music. Nilagyan nila ng lyrics, yung mga ginawa ni David na pinatay si Goliath, dinantahan nila yun. Ginawa na nila ng lyrics, si David ay kumatay ng ganito at ganyan. Yun ang pattern kung paano tayo umawit. At gagawin, itong mga bagay na ito, na binanggit ko sa inyo kanina, nalalayo na merong 6 rapture sa Bible. Tama? Sa panahon ni Enoch, sa panahon ni Elijah, sa panahon ng mga Old Testament saints, nila Abraham, at sa panahon ng Panginoon Kristo, at sa panahon natin ngayon, at sa darating na panahon ni Moses, the spirit of Moses and Elijah. 6 na rapture yan. Tingnan natin ang pattern kung paano sila nag-body change. So naglagay ang Diyos ng pattern sa bawat isa sa kanila. Naalala niyo si Enoch, gumawa siya ng pyramid. Stature of the perfect man. So ibig sabihin, yan ang pinaka-pattern. At wala itong headstone, at meron itong 7 steps. At si Noah, gumawa siya ng arko. At ang mga instructions sa paggawa ng arko ay wala sa kanyang kaisipan. Galing ito sa intelligence ng dakilang architect na si Lord. Lahat ng information ay galing sa Creator. At dahil doon, gumawa siya ng 3 palapag. May bottom, may first floor, saka second floor. First, second, and third. At yun ang pinaka-pattern kung bakit si Noah at ang kanyang pamilya ay naligtas sa baha. At sa panahon natin ngayon, sabi ni Brother Branham, meron din tayong ark. Holy Ghost ark na meron 3 palapag. Justification, sanctification, and the baptism of the Holy Ghost. Same pattern. Okay. Sa second rapture, kay Elijah, tingnan natin ang pattern. Sa 2 King chapter 2, verse 2. Tingnan nyo ang scripture. Merong mga tao na si Elijah ay mararapture. And Elijah said unto Elisha, tarry ye, and I prayed thee. Paki-ano mo nga sa bandang taas. Verse 1. Okay. Susunod na lang. Sa verse 2. And Elijah said unto Elisha, tarry here. I pray thee, for the Lord hath sent me to Bethel. I-click mo please ang Bethel. Iyan ang unang station. Alam nyo naman yan eh. House of God. Bread. Yan ang first station na pinuntahan ni Elijah. At sagating sa verse 4. Verse 4. Okay, ano muna dyan? Verse 3. Parang gusto ko ipakita sa inyo dito. And the sons of the prophets that were at Bethel came forth to Elisha and said unto him, knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head to date? Alam nila yung si Elijah mararapture. Meron mga taong makakaalam ng rapture pero hindi kasama sa rapture. May mga sons na mga propeta yan. At sa verse 4, ang unang station ni Elijah sa Bethel, at sabi dito, Elijah said unto him, Elisha,
tarry here. I pray thee that the Lord will send me to Jericho. Please click the Jericho. Kung ano ibig sabihin? It's moon. Ano ang moon? Wife of the sun. Anong ibig sabihin? Kung kanina ang first station, bago ma-rapture si Elijah, ay pumunta siya sa Bethel, kumain siya ng mga pagkain. Ng ano? Ng salita ng Diyos. At pagkatapos niya, pumunta siya ng Jericho, na ibig sabihin ay moon. Yung lahat ng kanyang mga kinain ay kailangan niya i-reflect. Ano yung pangaral ni Brother Micah? Ano yun? Ang buhay niyo ay mag-reflect sa iba. It's moon. Kaya sabi ni Brother Branham, basahin ko na nito, huwag mo na ilipat yan. Moon is the wife of sun. The moon reflects the light of the sun on the earth. Kaya when Jesus was taken away, we are the bride which is the moon to reflect the light of the gospel. Demonstrate the power of the gospel. Jericho. So kailangan natin pumunta tayo sa Bethel at pumunta tayo ng Jericho. Yan ang pattern. Yan ang pattern para ma-rapture. Hindi nagkamali si Elijah. At hindi rin nagkataon na pumunta siya ng Bethel at saka ng Jericho. Kasi kailangan kasi ang moon sa panahon natin ngayon ay magkaroon na ng sinag. At maka-impluwensya ito. Sabi niya, when the gospel goes to shining on us, then we shine it out. To send the light, Lord, is my prayer, and that we can reflect the light of the Son of God in His power, His resurrection, and His fullness. Ito yung panahon natin. Sa mga katuwid, brothers and sisters, nasa Bethel, dumaan tayo ng Bethel. At ang kalagayan natin ngayon is Jericho. Yung lahat ng mga kinain nyo, lahat ng mga kinain natin, i-influensya nyo yan. Next. 2 Kings chapter 2 verse 6. Taas mo lang doon. Nandun lang sa taas. Sa taas mo lang ng ano yan. Yan. And Elijah said unto him, tarry, I pray thee, here. For the Lord had sent me to Jordan naman. Tingnan mo, Jordan. Descender. Anong bumaba dyan sa Jordan? Chariots. Fire of chariots. Anong bumaba sa Jordan nung bautismuhan si Lord Jesus Christ? Holy Spirit. Kita nyo? At pagkatapos niyan, kinuha si Elijah. So, punta tayo ngayon ng Jordan. Maglalakbay tayo ngayon papuntang Jordan. Crossing over for body change. So, patungo na tayo dun. Habang naglalakad tayo, nire-reflect natin yung mga message of the hour sa ating buhay. Sa iba't ibang kaparaanan na isinigay sa inyo ng sukat. Dahil meron tayo iba't ibang pananampalataya. Kung anong pananampalataya, yun ang i-influence mo. At hindi pwedeng hanapin ang bawat pananampalataya sa bawat isa sa inyo. Kasi magkakaiba tayo ng sukat. Okay? At dyan din sa Jordan na yan, tumawid sila Joshua at Caleb para i-possess ang promised land. What is the promised land sa panahon natin ngayon? Holy Ghost. At doon sa promised land na yun, maraming mga higante. At sa panahon natin ngayon, marami din mga higante na kailangan lang natin gawing tinapay.
Ito, yung third rapture. Yung mga Old Testament saints. Sila Abraham, sila Sarah, si Jacob, si Joseph, at lahat ng ito. Ano ang pinuntahan nila? Isa lang pinuntahan ng lugar na pinaglibgan, Macpela. Kasi nandun yung resurrection. Nandun lahat. Kaya si Abraham, nagrepresent siya ng faith. Si Isaac, love. Si Jacob, grace. And Joseph, perfection. Lahat ng yun. At pagkatapos ng Panginoon Jesucristong sumigaw ng kanyang ibinigay niya ang kanyang hininga, nagbukahan ang mga libingan at nagkaroon ng body change. Punta tayo kay Lord sa pang-apat na nangyari. At ito ang pinaka-pattern ng bride. Si Lord Jesus Christ. Siya ang kapunuan. Tingnan natin ang buhay ng Panginoon Jesucristo. At malapit na rin ang ating panahon. Okay. Enjoy ba kayo? Tahimik nyo kasi. Ganun talagang pagtuturo. Nagtiteaching tayo ngayon. Si Lord Jesus Christ, siyang pinaka-pattern ng bride para pagkapalit ng dimension. Si Lord, saan siya pinanganak? Born in Bethlehem. Just like Elijah. Pumunta siya ng Bethel. Yung Bethel, saka yung Bethlehem, iisa lang yun. Ang ibig sabihin. Yung Beth, house. Yung Elohim. Pagdating ng ipinanganak ang Panginoon Jesucristo sa Bethlehem, lumaki siya. At pag-start ng kanyang ministry, pumunta siya ng Jordan River para bautismuhan sa tubig at sa Espiritu. At doon bumaba ang Espiritu Santo sa kanya at nanatili sa kanya. At pagkatapos nito, ng bautismo, saan siya dinala ng Espiritu Santo? Sa ministry kagad? Nagpalayas ba kagad siya ng mga demonyo? Saan? Sa ilang. Kung kayo ay bawat isa sa inyo ay mga predestinadong bini na ipinanganak sa Bethlehem, dadaling kayo nito sa Jordan River. Babautismuhan kayo. After na mabautismuhan ang bawat sa inyo ng Espiritu Santo, dadalhin kayo sa ilang. Para subukin yung salita na nasa inyo. Ano ginawa sa ating Panginoon? Sinubok siya ng 3 bagay. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. At yun din ang pinakapatay ng kaaway sa panahon natin ngayon. So, tingnan nyo ito, makinig kayo maigi kung ma-realize nyo dito kung kayo nga ay bautismado ng Espiritu Santo. Ito ang pinaka-pattern ng baptism of the Holy Ghost. Ang sabi niya, he was tempted in the wilderness after the Holy Ghost came. Under the temptation. Sa ilalim ng temptation, makikilala mo kung ikaw ay may Holy Ghost. Bakit? Ang Holy Ghost kasi quickening power of the Word. Kaya, kung ang Espiritu Santo ay nanahan sa inyo, dadalhin ka nito sa pagsubok para testingin kung may binuhay ngang salita doon. So, kung may Espiritu Santo, pag may pagsubok kayo, gagana dyan ang kapangyarihan. Gagana dyan ang discernment. Sa makatuwid, pag gumana yan, at ang buhay nyo ay talagang puspos ng Espiritu Santo, hindi kayo mahuhulog sa temptation. Hindi kayo mahuhulog sa babae. Hindi kayo mahuhulog sa pera. Hindi kayo mahuhulog sa popularity. Dahil yung Holy Spirit na nag-anoint sa inyo, bubuhayin niya ang binhi at maglalagay ito ng pananampalataya. First step of the perfect man.
Ayun, alamin nyo ngayon kung may bautismo kayo ng Espiritu Santo pagdating sa pagsubok. Pag bumagsak ka, ibig sabihin wala yung buhay. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Makipag-deal ka sa Kanya. Alam mo kung bakit merong marriage? Ano marriage? Merong vows. Tapusin ko muna ito, papunta ako doon. Kasi napaka-importante nito mga brothers, mga sisters. So, kapag inanoints ka ng Espiritu Santo at idinaan ka nito sa pagsubok, bibigyan ka nito ng tapang ng loob. Pag may tapang ka ng loob na harapin yung pagsubok, ibig sabihin yung Holy Spirit ay nanatili sa iyo. Nananahan yun. Kaya lang problema, pag nagkamali ka ng pili, aalis ang Espiritu Santo. Anong papalit? Demonyo. See? Bibigyan ka nito ng lakas. Boldness. Kasi alam mo, greater is He that is in me, that He that is in the world. Paano ka mahuhulog sa temptation? Greater ngayon nasa iyo. Kung nahulog ka, ibig sabihin, walang greater doon. Ganun lang kasimple. Nakukuha niyo ba? So, magiging malinaw sa inyo kung saan ang paglakad natin ngayon sa panahon ito, papuntang body change. Malalaman niyo kung kayo ay may baptism of the Holy Ghost. Dahil may pagsubok yan. Hindi nakalibre si Lord. Siya ang pinaka-pattern natin. Anong gagawin ng Espiritu Santo? Bringing in remembrance the Word. Kung walang Espiritu Santo, wala ipapaalala sa iyo. Walang magpapaalala. Walang magbibigay siya ng lakas na harapin ang demonyo. Kasi wala doon, yung buhay. So ipapaalala niya. Ituturo niya, ganito, huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin ito. Anong nangyayari sa iyo? Pag sinasabi sa iyo, merong still small voice sa buhay mo, huwag mong gawin yan. May nagtatalo sa iyo, huwag mong gawin ito. Ibig sabihin, nandun ka sa realidad. Gumagana yung realidad sa iyo. So, ibig sabihin, ang buhay Kristiyano, reality ito ng mga pangyayari na nilalakaran natin ng salita ng Diyos. At pagkatapos na ma-overcome ni Lord ang kanyang mga pagsubok, anong nangyari? Anong sumunod? Anong sumunod? Demonstration of power. Nag-ministry na siya. Gumana sa kanya ang 9 gifts of the Holy Ghost. 9 fruit of the Holy Ghost. Kaya nangaral siya na blessed, 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 blessed. Kasi nandun na. Na-overcome na ng buhay ng yung Holy Ghost na nasa kanya, na-overcome lahat. Pero gusto kong makita nyo ito, na ang bawat tao, maging ang Panginoon Kristo ay dumarating sa punto ng crucial moment. Marami sa Biblia na dumating sa ganitong sitwasyon. Napakatapos ng kanyang demonstration of power, dinadala siya doon sa sitwasyon na mahirap. Crucial moment. Elijah. Pagkatapos siya ng Mount Carmel, doon siya sa juniper tree. Si Lord Jesus Christ, after ng kanyang demonstration, doon siya inilagay sa krus sa Gethsemane. So doon sa Gethsemane, iniwan siya ng Ama. Iniwan siya doon ng Ama at doon niya naramdaman ang bigat ng lahat ng kasalanan. Pero nung hindi pa umaalis ang Espiritu Santo sa kanya, yung anointing sa kanya, ang kapangyarihan ay gumagana. Lahat ay magaan. Pero nung umalis, bumigat na. May mga pagkakataong ganung bagay na minsan dumaraan tayo. Ang crucial moment is a part ng level up.
Pag nagkamali tayo ng decision doon, babagsak tayo. Pero pag tama ang decision, level up yun. Sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, tingnan nyo ito. Okay, tingnan nyo ang Panginoon. Noong nandun siya sa kabigatan, iniwan ng Holy Spirit, ng anointing. Bumigat ang kanyang balikat dahil sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ano ang sabi niya? Kung maaari lang, Ama. Ano ang tawag doon? Ano to? Lumagpas ang sarong ito. Pero sabi niya, hindi ang aking kalooban. Dumarating sa punto, mismo ang Panginoon Jesucristo ay dumating sa crucial moment na pwede sana siyang magdesisyon na wag nang pasanin. Diba? Kung maaari lang, humihingi siya. Ibibigay siya ng petition, Lord. Pwede ba? Wag nang po dumaan sa akin to. Pero sabi niya, hindi ang aking kalooban ang mangyari. So, dahil sa hindi, yung kalooban ng Panginoon Jesucristo ay hindi niya sinunod, ano ang nangyari sa kanya? Yung pagkapako niya ba sa krus ay ibig sabihin na demote siya nun? No. Yun ay level up niya para makarating siya sa fifth dimension. Yun ang tanging paraan, yung crucial moment na yun, para sa dalhin at mag-preach uli sa fifth dimension. At kunin niya yung susi at pumunta siya ng sixth dimension. Makinig kayo maigi, mga brothers, napaka-importante nito. May mga crucial moment kayong dinadaanan. Huwag niyong isipin na iyan ay hindi kalooban ng Panginoon. Iyan ay level up. Si Elijah, Mount Carmel, pumunta siya ng juniper tree nung siya pinapahabol ni Jezebel. Ano nangyari sa kanya? Palagay niyo ba talo na siya nun? No. Meron siyang komisyon. Puntahan mo ang woman of Sarepta. Isang kapangyarihan na mangyayari sa magitan ng speak the word into existence. Level up ministry ni Elijah. Sino pa? Si Jonas. Nagkaroon din siya ng ganon. Nakipagpasuway pa nga. Pasuway. Bulo pa nga siya sa Panginoon. Ayaw ko nito, Lord. Parang tigas na ulo, di ba? Pero gayon pa man, level up ang ministry niya. Isipin mo, buong bayan ng Nineveh, mula sa hari hanggang sa pinakabata ay nagsisi. So, merong ganong pangyayari. At ang Panginoon Jesucristo, kung wala siyang Gethsemane experience, hindi siya magbabody change. Hindi siya magbabody change. Simula nun, nung maranasan niya ang Gethsemane, maranasan niya pagkapako sa krus, nilevel up siya ni Lord, papunta sa pagpapalit ng katawan. Kaya anong ginagawa ng squeezing? Sa panahon natin na ito, unti-unting ini-squeeze tayo. Okay, ang isang foam, paano ito bumubula? Kung walang liquid soap ba tawag doon? Dishwashing liquid. Kung walang dishwashing liquid, kahit anong piga mo niyan ay hindi bubula. Subukan mong lagyan ng joy. At ano pa? Lagyan mo ng tubig. Ano ang tubig? Ang salita. Ano yung joy? Holy Spirit. Pigain mo. Bubula. Mag-i-expose. Maglalabas ng katas. Ano nakakapag-alis ng mantika sa
Yung sebo, sa pinggan. Yung bang foam? Yung liquid. Yun nakakaalis yung joy. Ano ba? Mabuti na lang, hindi tayo naka-internet. Na-plugging pa yung joy. See? Iyan lang, simple. Kahit mabasag mo na ang pinggan kung hindi mo lalagyan ng tubig at joy, hindi yan matatanggal ang mantika. Pero pag subukan mo, may foam ka, may mantika, walang joy, yung mantika na yon ay mapupunta pa sa foam, pati yung kamay mo ay madudumihan. Kaya kung wala kang Holy Ghost, nandiyan ka, bababad ka dyan sa mga internet, sa computer shop, mukha ka ng computer. Ano nangyari? Robotic man. Oh, rapture age ito. Ilang taon na tayo? Baka meron pa sa inyo nakatingin sa TV. Meron mo ba nagti-TV ngayon? Iba na itong panahon natin. Ang bawat isa sa inyo, kailangan meron ng Jordan River experience. Ang inaanta na lang, body change. Yung mga wala pa, patuloy. Hingin sa Panginoon. At yun ang pinakamalaking hingi. Panalangin, ang bautismo ng Espiritu Santo. Kaya nga, kapag ang kaluluwa ay na-quicken, kukontrolin niya ang spirit. Pag na-control ang spirit ay kukontrolin niya ang katawan. Kung may Holy Spirit sa inyo, papupuntahin ba ang mga mata nyo sa TV? Saan kayo papupuntahin? Sa church. Anong sasabihin, ibibigkasin nyo ng mga labi? Yung mga narinig nyo sa church. Hindi yung mga telenovela. Ilang taon na sa inyo dito lang iba? May 25 years na, may 28 years na. May 30 years na. Pero kung dapat ma-realize natin, nasa dimension na tayo ng pagpapalit. Ang iba sa inyo, nasa Jordan River na. Ang iba, patungo pa lang, nandun pa lang sa Jericho. Yung iba, nasa Bethel. Okay? So, kailangan nating maging mas madali kasi itong panahon natin ito ay hindi na ito ang panahon na pag-uusapan yung lahat ng mga mana. Hindi itong panahon, ay ang ganda ng gawain, ang ganda ng ang panahon natin na ito ay possessing. Nalala niyo binanggit ni Brother Micah, hindi kayo pwedeng pagalingin na ngayon dahil pinagaling na kayo 2,000 years ago. Yung lahat na mga ginawa ni Lord ay tapos na. Ibig sabihin, angkinin nyo na lang lahat. Pag-aangkin na lang ngayon. Ang mga nabautismo ng bautismo ng Espiritu Santo na mayroong Jordan River experience, claiming na lang sila ng lahat ng kanilang mga inheritance. Ang lahat ng pangailangan natin, ipinanalangin na ni Lord. Nanalangin na siya ang unang nanalangin para sa atin. Kaya kung mananalangin tayo ngayon, bigkasin nyo mula ng isang beses. Pangalawa nito, pasasalamat. Isang beses lang bigkasin, huwag pa ulit-ulit dahil babalik ulit tayo nito sa repeat. Yung paulit-ulit na salita. Vain repetition. So, babalik ulit tayo sa mga karakter ng mga Pariseo. Kapag, Lord, bigyan mo ako nito, matagal lang ibinigay. Isang beses mo lang hingin, Lord, bigyan mo ito kasi kailangan ko po ito. And then, i-follow up mo, Lord, pasalamat.
Kasi ang lahat ng pangako ng Panginoon is yes. Hindi ko lang naalala kung ano yung scripture yun. Ang lahat ng pangako ni Lord ay yes, ay oo. So, ang panahon natin ngayon ay kinakailangan natin lumakad sa salita na may pagpapatuloy. Pagpapatuloy. At merong sincerity. Gusto kong bigyan ng diin ito sa total separation from unbelief sa buhay ng kapatid natin si Brother Branham. Meron siyang isang bagay na kinalilibangan. Ang pagmamaril ng mga hayop. At sa mahabang panahon ng kanyang pamamaril nito, nag-enjoy siya sa pamamaril. Hanggang yung kanyang mga kaibigan, sinasabihan siya, Brother Branham, dalhan mo ako ng bulls. Dalhan mo ako ng deer. Pag pumunta ka sa bundok at mamaril, nangako siya, siyempre. Hanggang sa dumating ang panahon na compromise na siya at hindi na siya makaalis doon. At narito, ang Panginoon, siya'y nangako sa Panginoon. Pupunta ako dito sa Invincible Union of the Bride dahil dito sa Invincible Union of the Bride of Christ, meron ditong vows. Ang marriage ay binubuo ng dalawang vows na pinag-isa. Okay. At ang pangako ng Panginoon ay hindi pwedeng mabaliwala. Yun lahat yun ay oo. Ang problema dito ay yung vow natin. So sa buhay ng ating propeta, dito sa total separation of unbelief, dumating sa punto na siya ay namamara at nangako siya, Lord, I promise that I wouldn't kill game for other people. Nangako siya sa Panginoon, I promise that I wouldn't kill game for other people. I said, now you take these babies. Hanggang sa dumating sa punto na ang kanyang pangako ay sinubok. Kung babasahin natin yan sa bandang taas, dumating yung mga mag-iinang deer. Lumapit sa kanya, may baril siya. At doon sa kanyang pagpapahinga sa puno, meron siyang pangako. Hindi na ako papatay ng hayop. Dahil sa pangako yun, yung pangako yun ay kailangan subukin. At dumating yung 3 deer. Lumapit sa kanya, sabi niya, umalis na kayo. Nasa kamay ko kayo ngayon. Anumang oras, pwede ko kayong barilin. Pero habang sinasabi niya yon, lalong lumalapit yung 3. Hanggang sa malapit ng hawakan ang kanyang kamay. Kaya sabi niya dito, and both of them look around. Okay. Kaya niya, she looked at me, and both of them look around, and all 3 of them, then they turn and walk away, and then come back again. Talaga sinusubok ang kanyang vows. Umalis na nga at bumalik. Sana na-realize nyo kung ang pangako, ang Invincible Union, kung ano nangyayari. And I said, I'm not going to hurt you. Okay lang mag-overtime tayo taglit, tapusin ko lang ito. Sabi niya, I said, I'm not going to hurt you. I said, go on in the woods. You're in my hands. You cannot get away. But I said, I've been in God's hand. Nasa kamay din ako ng Panginoon. Bakit? Dahil meron siyang vow. Yung vow niya, ang tumatali kay Lord. Okay. Sabi niya, yet I could not get away either. He spared me. And I made him a promise. I'm sparing you. Okay, go on, have on good time, enjoy these woods. I like it, and go on. Next. They stood there a little while and walked up close to it, out of my hands almost. Sabi, kami pagsubok ko yan. Doon pumunta pa mismo niya sa kanya makamay. Turn around and look at me. Parang nanunubok talaga. Like that and walk on off. And stand and look back again and walk right on and out in the woods. And I was standing there. I thought that's because
That's unusual for deer. Wonder if it's because that the Lord Jesus is here, His presence. And just then, a voice spoke to me, said, "You remembered your promise, don't you?" And sabi niya, him, I said, "Yes, Lord." And he said, "So do I remember mine." And sabi niya, "I'll never leave you, never forsake you." Ano ito? Invincible union of the bride of Christ. Pero i-preach niya yan, total separation from unbelief. At sabi niya dito sa bandang baba, keep your promise to God. And sabi niya, that burden lifted, Christian friends, isn't been back since. That was last October. I've been a different person. Keep your promise to God. Whatever you say to God, you believe it. Separate yourself from anything contrary to His word. God will hear and answer prayer. So, paano tayo tugunin ni Lord sa ating mga panalangin? Keep your vows to Him. Ayan, tanong ko sa inyo, ano yung mga pangako natin na hindi natin natutupad? Doon ang sikreto. Kasi kailangan ang dalawang pangako ay mag-isa. Ang malimit nagbo-broke ng pangako ay ang tao. Ang Diyos, ang pangako niya ay nananatili. Kailangan lang uli natin mag-renew ng vow para ang kanyang vow ay mag-isa uli. Yun ang invincible union of the bride. So, nakita niyo ang pattern ng message? Merong pattern sa stage of the perfect man. Hindi ka pwedeng mapunta sa isang stage of the perfect man kung hindi mo alam ang lahat ng mystery. Kaya inopen niya ito 1962, preach niya ang perfect man. 1963, nireveal niya ang 7 seals. And 1964, total separation from unbelief. And 1965, invincible union of the bride of Christ. Lately ng kanyang pangaral, anong ginawa niya? Leadership. Pangungunahan ng Espiritu Santo. Anong gagawin sa atin ngayon pag nagawa natin ito? Pangungunahan tayo ng Espiritu Santo. This is the age of restoration. Yung mga kinain na bunga, kinain na dahon, kinain na balat, ng mga uod. Ngunit doon salamat, doon sa pinakaugat, merong pangako. Tumubo ito. Ni-restore back ito. Nagtayo uli hanggang sa panahon natin ngayon. Ano itong mga taong ito? Mga invincible army. Okay? Sana nakikita natin. May pattern. Sundan natin ang pattern. Yan ang pattern. At sa pattern na yan, saliksikin nyo ang lahat ng ating mana. Mga na-reveal na. Pag nasaliksik nyo yan, humiwalay kayo sa sanlibutan. Para yung vow niya at vow ninyo ay mag-isa. Hindi pa huli ang lahat. This is the time. This is the age. Kung nahulog man kayo sa pagkakasala, meron pang pagkakataon. Huwag nyo nang antayin na paruit pa tayo ng Panginoon. Mangako kayo. Mangako tayo. Mangako tayo sa ating mga asawa. Ang pamilya kailangan nire-restore. Una, alam ba kung anong ginagawa natin dito? Sa panahong ito, sa oras ng gawain? Nililehans tayo ni Lord. Naglilehans siya. Kasi ang revival ay galing sa bahay. May invincible union doon ng pamilya. At yung revival at atmosphere sa bahay dadalhin dito at para pag-iisahin. At iaalay sa Panginoon ng mga handog. Pag nalugod siya, maglelehan siya ng kamay. Ang kinukuha natin dito ay basbas ni Lord.
Kaya sa bawat preaching, bumababa siya para magbasbas sa atin. Kaya pag naglelehas na siya, yung mga sakit natin, yung mga espiritong taglay natin na dala, nawawala yun. Gumagaan. Kasi nagbasbas na siya. Nagbigay na siya ng blessing. Yung mga pangailangan natin sa bahay, dumarating na. Kasi nandun na yung blessing. Yung mga trabaho pinapanalangin natin, nandun na kasi nag-blessing na siya sa church. Huwag nating naway makuha natin ito. Dahil ito ang pinakakailangan natin sa panahong ito, ang blessing ni Lord. See? Amen. Away, napagpala kayo ng Panginoon at bless kayo ngayon. Naway, ang bawat pamilya ngayon ay nakasumpong ng lugod sa Kanya. Nalugod at nagbigay siya ng blessing. Kaya aangkinin ko ang aking pagkapala ngayon. Aangkinin ko ang trabaho. Aangkinin ko ang ministry. Ano pa? Maraming dapat tayong angkinin. It's time. At pwede tayong manalangin. And God will hear our prayer. And answer. Amen. Praise be the name of the Lord. Bigyan natin ng pasalamat ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Praise be the name of the Lord Jesus Christ. Hindi na ako masyadong magpakatagal at meron tayong pagkakataon para manalangin. Manalangin tayo sa ating mga upuan. Hingin natin ang basbas ng Panginoon sa mga oras na ito. Praise be to God. Amen, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen.
I write a song concerning my dear Lord. Maderon. The words within me are compared to any ever heard. I glorify the one that I adore, that my words could not explain just why he bore shame. No praise could quite convey the love he's shown. My song could never fill the heart of a hungry, thirsty soul, but the Spirit in God's word that makes men whole. It's the Spirit, hallelujah. It's the Spirit, the Holy Spirit. It's the Spirit in God's word that makes men whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. Why don't you let God's Spirit fill your soul? Just let God's Spirit fill your soul. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat. Salamat sa gabing ito, sa mayaman na mensahe na may kaloob sa atin. Na tunay na yung lahat ng salita ng Diyos na nandun sa puso natin, kailangan yun ay mamunga, may express natin yon. At syempre, kailangan natin yung Espiritu Santo. Ang bautismo ng Espiritu Santo, ito ang pinaka-pinale ng isang mananampalataya para sa mensaheng ito. Maring iba sa atin, nasa Bethlehem pa, maring iba, nasa Jericho pa, maring iba naman, nasa Jordan na. So, tulungan natin, akayin, alalayan natin yung mga nasa Bethlehem pa. Tulungan rin natin alalayan yung mga nasa Jericho pa, tinitibag pa, nagtitibag pa sila. So, kailangan tibagin pa yon para lampasan nila yon. So, maring iba sa atin, nasa Jordan na. So, sabi nga, magpalakasan tayo at magpanalanginan sa bawat isa. Sabi nga, isang sundalo, pagka injured, ay sino yung malakas, para kung pwede pa, inaakay niya para makarating sila, maging matagumpay yung pagmimisyon nila sa labanan. So, gamitin natin ang bawat isa sa atin, tulungan, mag-alalayan at magpanalanginan. Sabi, walang ibang tutulong sa pamilya kundi kapamilya rin. Amen. So, maraming salamat sa mayamang mensaheng ito at naway alam ko pinagpala tayong bawat isa at uuwi tayong maraming baon. Amen. Hanggang makita-kita tayo sa linggo. So, panalangin natin si Brother Rolly, ministry niya, pamilya niya. So, iba-ibang kaloob po, bawat ministro, bawat manggagawa, iba-iba po yan. Pero isang Diyos na pinaglilingkuran. So, nakita namin kung may puso talaga siya sa ministry, may puso siya sa mga outreach, sa evangelism. Panalangin natin, ipupwesto siya ng Panginoon sa tamang panahon. Okay? So, alalaan niyo lagi yung mga manggagawa, mga gamit ng Panginoon. Amen. Panalangin niyo lagi para higit na magamit para pakinabangan ng bawat isa sa atin. Amen. So, closing prayer na tayo. At minsan pa, it's the Spirit na lang. Habang nag-aanda ang ating kapatid, Brother Arnel Navales, para sa closing prayer. It's the Spirit, the Holy Spirit. It's the Spirit in God's Word that makes men whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. Why don't you let God's Spirit fill your soul? Just let God's Spirit fill your soul. Amen.
Amen. Vanel? Nabales? Okay. Jeff? Jeff. Tayo tayo manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyo, Panginoon, sa lahat. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pangaral ng salita, Panginoon, sa gabing ito. Parang simple lang, Panginoon. Napakasimple, Panginoon, ng pagdating ng salita. Ngunit ito, Panginoon, Lord God, ay isang daan, Panginoon. Daan patungo sa iyo, Panginoon, Lord God. Daan patungo, Panginoon, sa panibagong tao, Lord God, na iyong makikita, Panginoon. Narito kami, Panginoon. Kaya mo, Lord, na ang bawat puso namin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng tapang, Panginoon. Magkaroon ng tapang sa aming mga sarili, Panginoon, para harapin ang mga pagsubok, Panginoon, Lord God. Sabi nga, Panginoon, sa pangaral, Panginoon, kailangan namin ng bautismo ng Espiritu Santo, Panginoon. Lord God, sino kami, Panginoon, kung wala ka, Panginoon? Ang lahat ng nasa amin, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong Espiritu Santo ay sumaamin, Panginoon, upang ang mga pagsubok namin kakaharapin, Panginoon, ay mapagtagumpayan namin, Panginoon, Lord God, dahil ikaw ang nasa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. At Lord, hayaan mo, Panginoon, Lord God, na ang bawat isa, Panginoon, ay maging goal, Panginoon, Lord God, na makapunta doon sa aming target, Panginoon, Lord God, na ikaw, Panginoon, Lord God, tumatawag ka, Panginoon, Lord God, tumatawag ka sa bawat isa, Lord God, ng mas higher, mas mataas, Panginoon, Lord God, na pananambahan, Panginoon, Lord God. At ito, Panginoon, ay sa iyong Espiritu, Panginoon, Lord God, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, Lord God. Salamat po sa iyo, Panginoon, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, ay ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, Lord God, ng tuloy-tuloy na ligaya sa kanilang puso, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng tapang, Panginoon, sa araw-araw, Lord God, na aming pamumuhay, Panginoon. Salamat po sa iyo. Hayaan mo, Lord God, na ang bawat sa aming pag-uwi, Panginoon, ay ingatan mo kami. Ang mga panalangin, Panginoon, Lord God, na aming inusal, Panginoon, Lord God, hayaan mo na iyong pong tugunin. At Lord, sabihin namin, Panginoon, Lord God, na ikaw ang nasa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyong mauwian lahat ng ito sa iyong dakilang pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you all. Tapos na po ang gawain. Magkamayan po tayo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. It's the Spirit